Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po akong Bella. Ang kwentong ibabahagi ko ay patungkol sa karanasan namin ng aking asawa. Nangyari ito taong 2000 sa lugar namin sa Daan Bantayan sa May Cebu. Kakakasal ko lang noon sa asawa kong itago na lamang natin sa pangalang Ruel. Masasabi kong gaya ng iba, yun na ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Matagal kaming naging magkasintahan bago pa nakasal. Kilala ko na si Ruel sa lahat ng aspeto at estado, maging ang kanyang ugali. Nagkakilala kami sa isang department store kung saan ako nagtatrabaho sa siyudad ng Cebu. Customer si Ruel at nagtaka ko noon kung bakit nagpabalik-balik siya sa department store. Minsan ay nagpapakita lamang kahit wala nang bibilin. Yun pala, nagkakagusto na sa akin. Inamin niya ito at madali ko din siyang nagustuhan dahil nga napakagalante niya. Tapos may itsura. Sa ilang buwan na panunuyo, sinagot ko ito. Dahilan naman na nalaglag kaagad ang panloob ko noon. Yung ano ba? May nangyari kaagad at nag-live-in kami. 10 taon kaming mag-live-in sa siyudad ng Cebu. At ni kakarampot na pangit na ugali ay hindi ko nakita sa asawa ko. Napakabait niya. Maalalahanin. May respeto sa akin. Basta wala akong masabi at pinagsisihan nun. Kung kaya't hindi ako naniniwala noon na pagkatapos ng kasal, ilang taon, magbabago ang ugali niya. Gawa ng matagal na kami magkasama bago pa mangyari ang pag-iisang dibdib namin. Pero mali pala ako. Nagbago siya. Hindi dahil sa paglipas ng panahon, kundi may nangyari sa kanya. Nakapagpundar kami sa Daan Bantayan. Pinatigil niya ako sa pagtatrabaho. Ang lumad na taga-Daan Bantayan ay ang asawa ko. May trabaho siya dito dahil ahente siya nun. May isang anak na kami. Nasa 3 taon pa ata si JR nun at tandang-tanda ko ang lahat. Isang gabi, umuwi ang asawa ko galing sa trabaho. Pansin kong napakatahimik niya. Hindi ko naman pinuna kasi nga baka pagod lang. Hindi niya ako kinakausap. Umabot yun ng ilang araw at sa tuwing gabi ay magigising siya na para bang pinapagungot. May pagkakataong nagsasalita lamang ito mag-isa. Pakiwari ko noon ay may problema ang asawa ko. Ang totoo, umiira lang respeto namin sa isa't isa kung kaya kapag may mainit ang ulo, hindi namin yun pinupuna. Iwas away kumbaga. Pero pangit naman isipin na umabot na yun ng ilang araw. Kung kaya naman kinausap ko na siya. Galing din siya noon ng trabaho. Inaantay kong makapagpahinga ng konti at doon ko na kinausap. Pero bigla na lamang niya akong sinigawan. Na siya namang nagpagulat sa akin ng gusto. Sobrang sakit ng pagkakasigaw niya sa akin, Sir Seth. Tumahimik ka dyan. Umalis ka nga sa tabi ko. Teka mahal, wag mo naman akong sinisigawan. Ano bang problema? Tinatanong lang naman kita. Ilang araw ka nang hindi namamansin. Itiko mo yung bibig mo. Umalis ka dyan. Wala akong nagawa noon kung hindi ang umalis sa tabi niya. Katunayan ay sa sala ako natulog. Sobrang sakit talaga at hindi ko lubos mapagtanto na magagawa niya sa akin yon. Napapayak ako na parabang hindi ko na kilala ang asawa ko. Naidulog ko pa nga yun sa kapatid niyang babae. Kapitbahay lamang namin ito at tawagin nating Ate Mira. Ayon naman kay Ate Mira, baka may problema lamang sa trabaho ang asawa ko. Hayaan ko na muna umano. Huhupa din naman umano yon. Kilala ko naman umano siya.
hindi ko na naatimate. Parang iba na. Kinakausap ang sarili kapag gabi, tapos bigla na lang uungol na parang may masakit sa katawan niya. Ayon naman kay Ate Mira, basta hayaan na lamang muna. Makiramdam lamang at kung tatagal pa ang ganitong sitwasyon, kakausapin niya na umano si Ruel noon. Ito kasing asawa ko, bunso ito. At ang kapatid niya ay puro babae. Lahat ng mga yun ay kapitbahay ko lamang at talagang kasundong-kasundo ko dahil mababait ang mga yun. Ilang araw pa, nagpatuloy sa ganon si Ruel. Nangangayayat na ito. Malalim ang kanyang mga mata. At halata dito na walang tulog. Napakatahimik pa rin niya at kung mapapasilay ito sa akin ay nakikita ko ang lalilisik na mga mata na para bang iniwan ng bait ang asawa ko. Hindi na din siya kumakain. Umaalis lamang ito kaagad at pagkabalik sa hapon, magmumukmuk na sa silid niya yon. Sobrang nabahala na ako noon sa kanya. Yung silid tulugan namin, may kakaibang amoy na para bang kulob at sobrang baho nito. Tinitingnan ko naman kung wala siya pero wala namang patay na kung anong daga o hindi naman kaya wala namang kung anong dumumi sa loob nun. Pag amoy ko sa higaan, dun ko na amoy ang napakabahong samyo. Tinanggal ko ang bed cover. Nagulat ako sa nakita ko. Napakaraming ipis sa ilalim ng tabon sa higaan. Iba-iba ang kulay. May kayumanggi, may itim at may kulay puti. Napasigaw talaga ako noon. Nagising ko pa nga si JR noon sa kabilang silid. Bukod sa ipis, may kung ano pang bilog-bilog na pakiwari ko'y mga garapata. Mas malaki lang. Tingin ko ay singlaki ng holen. May iba pang napisa at kitang-kita kong mansa nito sa kumot na kulay dugo nun. May mga surot din po. Hindi ko alam kung saan galing lahat ng mga sapat na yon. Nilinis ko ito. Kinuha ko ang mga yon tapos ipinakita ko sa kapatid ng asawa ko. Doon na nagkagulo sa amin. Ang sabi kasi ni Ate Mira, baka binabarang daw si Ruel. Kapag umuwi umano si Ruel ay ipapatingin ito sa isang albularyo. Hindi ko alam pero yun pala yung barang. Nakakapangilabot. Pero ang tanong, bakit binarang ang mister ko? Ang sabi naman ng asawa ni Ate Mira na si Jose, huwag na daw dalhin sa manggagamot. Kukunin daw niya ang manggagamot at dadalhin sa bahay. Sa natatandaan ko noon, tanghali na nang dumating ang isang ubod na tandang babae. Pangalanan natin itong Aling Norma. Diretso yun sa loob ng bahay. Kaming lahat kasama ng anak ko ay nasa tugkaran. Paglabas ng matandang yon, ang sabi nito ay bakit ngayon lang daw ipinatingin sa kanya. Sa tingin niya umano ay matagal nang nagdudusa sa barang ang asawa ko. Ang paglabasan ng mga insekto, indikasyon na wala nang makakain ng mga ito. Sa mismong katawan ng asawa ko noon. Indikasyon din na malapit na siya mamatay. Ganun na lamang ang paggugulgol ko ng pag-iyak. Ang gulo ng isip ko. Hindi ko alam at hindi ko lubos mapagtanto na may mangyayaring ganon. Nagpausok si Aling Norma. Ang sabi nito, wag daw muna naming panahanan ng bahay. Nasa bahay na daw ang barang at posibleng tumawid ito sa iba. Pero sa amin daw ng anak ko, posibleng nakakapit na yon. Doon na lamang daw muna kami sa bahay ng Ate Mira. Lahat ng mga kapatid ng asawa ko, nagsidagsaan nun. 6 silang lahat, 5 babae. Kabi-kabila noon ang bulong-bulungan nila na
Kesyo may kagalit ba ang asawa ko na may nakaalitan ba ako noon at ang asawa ko ang unang tinamaan ng barang? Ang masakla pa, may narinig pa akong bakat tumawid pati sa kanila. Pero haharapin daw nila ito. Hindi sila natatakot. Talagang mabaliw-baliw ako sa kakaisip kung meron nga bang kagalit dahil sa pagkakakilatis ko ay wala naman. Napaka-imposible noon kasi mabait si Ruel eh. Kahit sinong kapitbahay pang tatanungin. Mabait ang asawa ko. At ni minsan ay hindi ito nagkaroon ng kaaway o kagalit man. Maging ako noon, iniisip ko din ang nasa panig ko sa trabaho, sa amin at sa mga kaanak ko. Pero wala talaga. Hindi na rin ako nakauwi ng halos 10 taon sa Mindanao. Habang nagmumuni-muni noon, lahat ng naroroon ay nagulat. Paano ba naman kasi? Habang nababalot ng usok ang loob ng bahay namin, naglabasan sa bintana ang sandamakmak na sapat. Ipis, langgam na malalaki, langaw at kung ano-ano pa. May maliit na ahas pang noon na kulay itim na hindi ko alam kung bakit napunta sa loob ng bahay. Lahat, makikita sa mukha ang sobrang kilabot. Napakatahimik namin noon. Pinapanood ang mga sapat na unti-unting mamamatay habang gumagapang sa lupa. May kagang pa nga, Sir Seth. Sa mga Cebuano, alam nila yung kagang. Halimango sa lupa yon. Napamura mga asawa ng mga kapatid ng asawa ko. Sobrang lupit daw ng barang na ginawa. Parang papatayin kaming lahat. Parang ganun kalalim ang galit ng bumarang. Dahil nga sa pagkabulabog na yon, may dumating pang isang albularyo. Lalaki ito. Nabalitaan niya daw ang nangyari kaya siya napasugod sa amin. Tawagin na lamang natin siyang Mang Puloy. Nagtulungan sila ni Aling Norma. Makikita sa itsura ni Mang Puloy na sobrang balisa ito. Para bang natatakot. Labas-masok yun sa bahay at ang sabi pa nito, kapag umuwi ng asawa ko ay doon nila gagawin ang pagkilatis kung sino ang may gawa. Pero hindi umuwi ang asawa ko, Sir Seth. Inabot na lamang yun ng gabi na siya namang mas lalong nagpabahala sa akin noon. Yung dalawang albularyo noon ay may kung anong ginagawa. Hindi naman ako makapasok ng bahay kasi bawal. Sumilip ako noon sa bintana. May kaharap ang mga itong isang batya at may ilang kandilang nakatirik. Sabi ng Kuya Jose, nagtatawas daw yung mga yon. Baka inaalam umano ng mga ito kung nasaan at ano ang nangyari sa mister ko. Maya-maya ay lumabas ng bahay si Aling Norma. Ang sabi nito, nasa sementeryo daw si Ruel. Puntahan daw namin ito at baka mahuli ang lahat. Maghahanap na daw ang katawan ng asawa ko noon ng mahihimlayan. Pinaandar kagad ni Kuya Jose ang kanyang motor. Kasama pa niya si Ate Mira noon. Bumalik sila halos sa ating gabi na, pero dalawang motor ang dumating. Nasa kabilang motor si Ruel noon. Gumaan ang loob ko gawa ng buhay pa ito. Pero wala na ito sa saktong katinuan. Nakatulala na lamang yun na parang lutang sa droga. Marami yung naroroon sa amin. Maging ang mga kapitbahay noon, nakimarites na rin. Sinita naman ito ni Mang Puloy. Tinakot at sinabihang madadamay ang mga ito sa oras na lalapit sa bahay. Nagpulasan ng mga yun na parabang binatong aso. Pinahiga si Ruel sa may sahig. Si Aling Norma ang umaasikaso sa kanya. Habang si Mang Puloy ay nakaalalay lang. Nakapagtatakang nagkakasundo silang dalawa. Pero hindi ko na pinagtuunan ng pansin yon.
Nakikita kong hinawakan ni Mang Puloy si Ruel. Bumangon kasi ito at nagsisisigaw. Pero ang boses, Sir Seth, nakakapanindig balahibo. Alam kong hindi si Ruel yon, na para bang sinasapian. Parang demonyo na itong mister ko. Sobrang lakas at napahingi pa ng tulong noon si Mang Puloy. Pumasok naman ang dalawang lalaki, mga asawa ng kapatid na Ruel. Si Kuya Jose ay naroroon lamang sa labas. Hindi ko naiisa-isay ng mga pangalan nila dahil medyo marami sila noon. Basta mga asawa ito ng mga kapatid ni Ruel. Pinipiga nila si Ruel hanggang sa nagawa namang mapigilan ito. Pero batid kong nahihirapan sila ng mga panahon na yon. Habang nangyayari naman yon, si Aling Norma ay nakaluhod sa harapan ni Ruel. Nakadilat ang mga mata at nakikipagtitigan sa asawa ko. Hanggang sa nagsalita yon, ang narinig ko, sino ba daw ang nakasapi kay Ruel? Ano ang pangalan? Saan nakatira? Tumatawa lamang si Ruel ng mga panahon na yon. Walang ibang bukang bibig ito kung hindi ang papatayin ko kayong lahat. Papatayin ko kayong lahat. Hindi niyo ako kaya. Kinikiliti mo ba ako? Hangal ka ba? Mahinang klaseng albularyo kayo. Nagkatitigan si Mang Puloy noon at Aling Norma. Umiiling si Mang Puloy. Sinabi pa nitong kung hindi uubra kay Aling Norma, siyang susubok. Nakita kong may kung anong idinadampi si Aling Norma sa dibdib ni Ruel. Para bang basyo ng bala yon. Hinihipan niya ito at muling dinampi sa katawan ng asawa ko. Nung una, nasasaktan si Ruel. Pero ilang saglit lang, tumawa ito ng tumawa. At kitang-kita ko na iniinda ni Ruel ang sakit na ginagawa ni Aling Norma. Hanggang sa napayuko si Aling Norma. Tumayo. Kaagad namang pumalit si Mang Puloy dito. Iba naman ang ginawa niya. Pinatakan ng kandila ang palad ng asawa ko. Ganun na ganun pa rin ang reaksyon. Nasasaktan pero tumatawa din pagkatapos. Umihip pa ng daliri itong si Mang Puloy sabay gilit sa leeg ni Ruel. Nawari ba may hawak na patalim? Ang sabi ni Kuya Jose habang nasa tabi ko noon, pinapatay daw ni Mang Puloy ang mambabarang. Biglang yumuko si Ruel. Dito ko narinig ang sinabi ni Mang Puloy. At tama si Kuya Jose noon. Pinatay nga ni Mang Puloy ang mambabarang. Pero biglang umangat ang ulo ng asawa ko. Tumawa ito na siya namang ikinagulat ng dalawang albularyo doon sa sala. Hindi niyo ako mapapatay. Ano bang sabi ko? Mahihinang nilalang kayo. Ba't niyo pa pinasok ang pagiging albularyo kung wala naman pala kayong magagawa sa ganitong sitwasyon? Matapos lang makapagsalita ni Ruel noon, bumagsak ulit yung ulo nito. Bumigat ang katawan. Tuluyang humiga sa may sahig. Humiling si Mang Puloy. Ang sabi niya ay hindi daw sila nagtagumpay. Masyadong malakas, mautak umano ang mamabarang. Habang nagsasalita si Mang Puloy ay nakatitig ito sa akin. Lumuluha ang kanyang mga mata. Umiling ito at sinabi ang mga katagang, patay na si Ruel noon. Napasigaw ako sa labas ng bahay. Inaawat ako noon. Nagpupumiglas at sinabi kong lalapit ako sa asawa ko pero hindi ako nakapasok. Dinala ako sa bahay nila Ate Mira. Sabi pa ng ate, buwis-buhay daw ang mga ginawa ng dalawang bayaw niya sa loob para matulungan lamang ang dalawang manggagamot. Huwag daw akong papasok dahil ang sabi ni Mang Puloy,
Ang unang kapit umano ng barang kapag namatay ang biktima ay sa sariling pamilya. Wala akong nagawa nun hanggang sa inilabas na ang labi ng asawa ko at yung bahay namin kinandado. Nagmiminatay ako noon sa kakaiyak. Hindi man lamang ako nakapagpaalam sa kanya. Hindi ko man lang siya nasabihan ng mga huling kataga bago pa siya malagutan ng hininga. Nagsisisi ako sa sarili ko kung bakit pa hinayaan ko lang si Roel noon. Bakit natakot ako na sumbatan niya ako muli? Bakit ko ginawa yun nasa kasagsagan pala siya ng pagdudusa sa barang. Mabaliw-baliw ako noon, Sir Seth. Walang araw na hindi ako umiiyak. Yung lamay nga ng asawa ko, 2 araw lang nangyari yon. Ang masaklap, hindi pinapabuksan ng albularyo ang kabaong. Iwas bulong daw at baka maramihan pang madadamay. Ipinaintindi sa akin ang bulong na yon. Baka kasi dumalaw umano ang bumarang. Bumulong ito sa harap ng labi ng asawa ko. Kapag ganon, mas kakalat umano ang barang sa pamilya namin. Hinahanapan ito ng paraan ni Mang Puloy at Aling Norma para pigilan. Kapag may pagbabago daw alinman sa amin ng anak ko, isang guni kaagad sa kanila. Ibig sabihin, hindi pa tapos noon ang laban sa buhay namin. Yung mga kapatid ng asawa ko, gumagawa din sila ng paraan. Kami-kami lang at walang nakakaalam na ibang kapitbahay. Kasi nga kapag nagkaganon umano, mahihirapan kami noong malaman kung sino ang salarin. Hindi maiwasang kumalat ang balita, lalo na at nagkalat ang marites sa amin na maaaring makarating ito sa mambabarang. Sobrang sakit talaga, Sir Seth. As in, sobrang sakit ng nararamdaman ko noon. Tingin ko, mas malupit pa sa hinagpis. Ikaw ba naman ang hindi masilay ng asawa sa huling hantungan at lamay, di ba? 1 linggo ang nakalipas matapos ang libing na yon. Naroroon pa rin kami noon sa bahay ni Ate Mira. Etong si Ate Mira, parang naaasiwa. Oo at mabuti naman ang pakikitungo pero nahalata ko na hindi na lumalapit. Naiintindihan ko naman dahil nga natatakot itong matawiran ng sumpa noon. Hanggang sa nilagnat noon si JR. Karaniwang lagnat lang pero iyak ito ng iyak. Wari ba may masakit sa katawan? Hanggang sa nakita ko sa ilong ng anak ko ang isang patay na langaw. Nagsisisigaw ako noon. Sinabihan ko kaagad si Ate Mira. Walang ano-anong pinuntahan kaagad ang manggagamot. Sa kabutihang palad noon ay hindi katulad ng dati ang naging reaksyon ng mga albularyo. Ang sabi ni Aling Norma, madali lang matanggal ang barang kay JR. Dito daw nila uudyukan ng sumpa. Muli, nagkaroon ng seremonya doon pero sa bahay na ni Ate Mira. Pinaintindi ni Mang Puloy na wag nang matatakot dahil hanggang doon na lang umano kay JR yon. At iyak sa mga puntong ito, malalaman na nila kung sino ang salarin. Kaya hindi nila natukoy ito sa katawan ng asawa ko gawa ng mahina na yung resistensya nito. Hindi magawang makapagbitaw ng malalakas na orasyon o talandro ang dalawa. Pero sa uli, namatay pa rin ang mister ko. Takot man at baka mangyari uli yung nangyari sa asawa ko pero pulido na ang mga salaysay ng mga manggagamot. Magkakapareha sila ng sinabi at nakikita kong kampante sila noon. Nung pinasapi sa anak ko ang salarin, dito na pinarusahan ng pinurusahan ito. Nakikita kong hindi na tumatawa at hindi na nagwawala yon. Partida. Kay Aling Norma pa lamang yan at hindi pa kumikilos si Mang Puloy. Bawat katanungan ni Aling Norma, sumasagot ng maayos ang mambabarang. Gulat na gulat ako sa isiniwalat nito.
Una daw siyang naging karelasyon ni Ruel. May anak din sila. Pero nahulog daw ang loob ng asawa ko sa akin. Magkahalong galit, lungkot at depresyon ang sumampal sa pagkatao ko noon. Hindi ko alam na may karelasyon palang iba itong si Ruel sa likod ng pagiging mabait nitong tao. Kayo ba? Ano kayo mararamdaman niyo, di ba? Sa haba ng naging pagsasama namin ng asawa ko, may ikinukubli pala ito. Oo, at naging tapat siya sa pagmamahal niya, pero papaano na yung tinalikuran niya, di ba? Hanggang sa nagpakilala ito. Doon ay medyo kumalma ako dahil kilala daw ito nila Ate Mira. Kasintahan ni Ruel, pero hanggang doon lang at hindi nagkaroon ng anak. Pinatotohanan nito ni Ate Mira dahil mismong si Ruel noon ay sumangguni sa kanya. Lapastanga ng babae daw ito. Naitago na lamang natin sa pangalang Saling. Nobya umano ng asawa ko dati yon, pero nagkaroon ng ibang nobyo itong si Saling. At nung mabuntis umano, hindi na pinagtuunan ng pansin ni Ruel. Nasaktan daw si Ruel dahil nabuntis ito ng ibang lalaki. Yun ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Kung totoong anak pa yun ni Ruel umano, hindi na umano manunuyo sa akin yung asawa ko dahil napakatinong lalaki daw yon. Habang nangyayari nga ang pagpapasapi nun, binuweltahan ni Ate Mira itong si Saling na isang sinungaling. Hindi yun nakapagsalita hanggang sa umamin na ito sa kung ano ang katotohanan. Na hindi nga daw anak ni Ruel yun, pero nagkabalikan umano sila. Pinaasa siya ni Ruel na paninindigan niya ang pagiging ama kahit hindi pa sa kanya galing ang bata. Umasa daw si Saling noon, pero nalaman niyang kinasal na daw ito sa iba. Sabi naman ni Ate Mira, sobrang kapal daw ng mukha. Natural, kapag nakakita ng ibang babae si Ruel, doon ito lilipat. Napakahirap naman nung isipin na sasamahan niyang isang babaeng napabuntisan ng iba noon. Siguro ay napaasa lang yun ni Ruel dahil may pagmamahal pa ang asawa ko dito. Pero hindi na ganun kabuo. Kumbaga, may latak na. Galit na galit ako noon. Hindi na tao itong si Saling. Isipin niyo ba namang hinahabol niya ang asawa ko na wala namang responsibilidad sa kanya? Yung batayan lang, pinaasa umano. Parang baliw. Kung hindi sapi yon, at siguro sa personal nangyari, talagang papatayin ko at tatadtarin ko hanggang sa mapino ito. Ganun ako kagalit sa kanya. Mabait na tao ang asawa ko, at dahil lang sa walang kwentang rason, binarang niya. Sinabi ko talaga na kriminal siya. Dapat lang siyang mamatay. Nagmungkahi ako kay Aling Norma na patayin niya ito. Ang sabi naman ni Aling Norma, walang ibang paraan kung hindi ang pagpatay. Hindi mapuputol ang sumpa na katulad nun kung hindi papatay na may gawa nito. Sumagot ang sabi. Ang sabi ay gagawa daw siya ng paraan para tanggalin ang sumpa sa amin. Basta'y pakawalan lamang umano siya. Anong gagawa ng paraan? Ang yabang mong magsalita. Walang sino mang makakapatay sa'yo, di ba? Nasabi mo yon dahil alam mong si Ruel ay hindi na magtatagal at hindi ka mapapatay kapag sa kanya ka nakaanib. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang klase ng barang na ginawa mo? Ikaw ang baliw, hindi kami. Hindi mo mapapagaling o maaalis ang sumpa. Walang hiya ka. Matapos lang makapagsalita ni Aling Norma, pinatay niya si Saling sa pamamagitan ng pag-ihip sa nakatirik na kandila. Pagkamatay ng Sindi, pumalik na sa ulirat ang anak ko na para bang kakagising lamang nito dahil takang-taka pa yon. Ang sabi ni Mang Puloy, malupit daw kumitil si Aling Norma. Kitil daw ito ng isang mangkukulam. Hayaan nating kitilin siya ng kadiliman at hindi sa kataga ng Panginoon. Pamamaraang itim ang ginamit niya.
pamamarang itim din ang susunog sa kaluluwa niya. Delikado ka pala talaga, Norma. Ay, huwag ka sanang lumihis ng landas ha. Baka kasi mangbarang ka din. Uy Puloy, katanda ko na. Wala akong panahon sa ganyan. Pero noon ay may pinatay talaga ako gamit ang isa kong karunungan. Wala na daw ang sumpa. Pero kailangang mapunta ng bahay ni Saling. Kailangan umanong maklense nun. Kasi naputo lang sumpa at baka doon na ito kakalat sa paligid ng bahay ng Salirin. Pero wag lang daw magpapahalata. Pagkatapos na lamang umano ng libing ni Saling yon. Sabi naman ni Ate Mira, siya na magiging gabay dahil alam niya kung saan banda nakatira. Taga Carmen ito. Hindi ko na lamang babanggitin dito ang mismong lugar bilang respeto sa mga nakatirang iba rito. Ay na nga, nagtagumpay ang pagtanggal ng sumpa, maging sa paglinis ng karga sa paligid ng bahay ni Saling. Ayon kay Ate Mira, nakita niya daw ang anak nito. Sobrang layo daw at imposibleng anak ni Ruel yon. Pasimple lamang naman yung pagdalaw nila na parang wala lang. Tumambay lamang saglit habang nagmumuni-muni itong si Aling Norma. Kahit pa man nagkaganon, Sir Seth, hindi ako kaagad nakabangon sa matinding paghihinagpis. Umabot ng ilang mga taon bago pa ako nakausad. Dumaan nga ako sa medikasyon noon gawa ng nadepress ako. Sa awa naman ng Panginoon, walang nangyari. Sa tulong na din ito nila Ate Mira. Ang sabi, para daw hindi na ako malungkot, mag-asawa daw ako muli. Ayun nga, nagkaroon ulit ako ng asawa. Nagpapasalamat naman ako at tanggap nila Ate Mira ito. Lalo na't mabait ang naging ikalawang asawa ko noon. Masasabi kong swerte ako sa mga lalaki dahil mababait talagang napupunta sa akin. Pero hindi lang ako sinuwerte kay Ruel na siyang pwede kong tawaging nasayang na asawa. Nasayang ang mahal kong tao. Doon din kami tumira sa bahay na yon. Alam nyo, dahil sa phobia ko doon sa nangyari, nagtanong talaga ako sa ikalawang asawa ko kung may naging karelasyon ba itong iba. Natatakot ako eh. Talagang may dainang pagtatanong yon. At sinabi kong wag magsisinungaling. Sabi niya naman wala. Alam niya daw ang lahat sa akin. Alam niya ang nangyari sa dati kong asawa. Kung kaya't handa umano siya sa lahat. Tama lamang umano ang ginawa ko. Nagpapasalamat nga daw siya doon dahil nga nanigurado talaga ako. Masaya ang pagsasama namin. Katunayan, kapag nagtutungo ako sa sementeryo para dalawin si Ruel, sumasama ito. Nagbibigay siya ng respeto at nananalangin. Nabiyayaan pa ako ng isa pang anak. Parang si Ruel lamang din ang kasama ko. Walang pinag-iba sa mga hilig at nakakagawian tuwing nasa bahay. Hindi ko alam kung ina-adapt niya lang ang ugali ng asawa ko. O talagang ganun talaga ang ugali niya.